Di ako palalabas na bata noon. Sa halip na maglaro sa labas, mas pinipili ko na lang manood ng cartoon sa bahay o kaya naman maglaro mag-isa gamit mga laruan. Kaya laing gulat ng magulang ko nung sumali ako ng Boy Scout. At sa totoo lang, di ko rin alam bakit ko naisipan sumali ng Boy Scout. Hindi ko sure kung mandatory ba yung Boy Scout sa ibang school, pero sa amin kasi optional lang. Bali, nag-Boy Scout ako ng second year high school sa mga inabutan ng K-12 at di alam kung ano yun. Bago magkaroon ng grade 7 to 12, ganito yung itsura ng curriculum namin noon. At dito ko naisipan sumali sa Boy Scout. Nahatak ako ng kaibigan ko si Jairo na sumali. Tangent lang muna. Si Jairon ay isang palakaibigan at malaking tao. Kailangan ko i-point out yon dahil una, di siya yung tipong iisipin mong sasali sa Boy Scout dahil hindi siya physically fit. At pangalawa, sa sobrang palakaibigan niya, napilitan siyang sumali ng Boy Scout dahil hinatak siya ng taga-ibang section ng kinaibigan niya. Dito sa Boy Scout, meron tinatawag na patrols. Ang patrol ay binubuo ng 6 to 8 scouts na pinapangunahan ng isang patrol leader. Nung nahatak si Jairon na sumali sa Boy Scout, umalis yung nag-recruit sa kanya at ginawa siyang patrol leader. Kapag isa ang patrol leader, kailangan makahatak ng at least 6 na miyembro para mabuo ang patrol nyo. At kapag hindi mo nabuo ang patrol mo, kailangan mo mag-push up. Hindi ko tanda yung number. Never kasi ako naging patrol leader. Siguro mga 100 push-ups. Kaya linggo-linggo, lagi akong hinihikayat ni Jairo na sumali dahil kulang pa sila at ayaw niya na mag-push up. At kahit anong pilit niya, never akong tumiklo. Dahil una, ayaw kong pumapasok ng Sabado at pangalawa, ayaw ko rin kumikilos-kilos. Kaso meron siyang isang sinabi sa akin na napagpapaga ng isip ko. You see, itong si Jairon ay isang malaking otaku. Ito yung tawag sa aming mga weeb noon. May wifi yung school namin at every time na bumabagal yung connection, di alam ng iba pero ako alam ko. Si Jairon yung rason dahil nagda-download siya ng anime dun sa likod. Di pa marunong mag-download ng anime noon, kaya lagi ako nagpapaturo kay Jairon kung paano at never niyang sinabi sa akin kung paano. Kaso, sa sobrang pagiging desperado siguro, isang Lunes, nilapitan niya ako. Maru, ituturo ko na sa'yo paano mag-download ng anime, sumali ka lang ng Boy Scout. At yun na nga, napasali ako ng Boy Scout. Binenta ko kay Jairon yung oras ko kada Sabado para lang mapanood tong mga to. Worth it ba? Hindi. Kasi sure ako mahanap pa rin naman tong mga website pag tumagal. Pero andun na ako kaya wala nang magagawa. Ikikwento ko na lang yung mga memorable na nangyari 15 years ago. Sa Boy Scout, minsan lecture lang yung isang session, minsan naman physical activities. Pero merong isang bagay na laging hindi mawawala, uniform check. Uniform namin noon ay plain white shirt, maong pants at belt. At meron din kaming rope na lagi nakasukbit sa belt, pati na rin yung neckerchief. Tinitinan lahat to ng mga patrol leader sa uniform check at pag kulang ka ng kahit isa, magpupush up ka. Kung naisip mo naman na umabsent na lang, pag kulang uniform mo, doon ka nagkakamali. Dahil kapag wala kang excuse letter with matching medical certificate, pagpupush upin ka pa rin sa susunod na meeting dahil umabsent ka. Isang Sabado, nakalimutan ko sa bahay yung Carabao na panali ng neckerchief. Narealize ko na lang na hindi ko pala napasok sa bag ng 15 minutes na lang bago mag-start. Noong panahon na to, bago pa lang ako at never pa ako nag-push up sa buong buhay ko. Alam ko lang mahirap. Inisip ko na lang tumakas palabas sa gate habang di naatingin yung guard. Kaso bago mangyari yun, bigla akong nalapitan ng isa naming member, si Gab. Tapos pinahiram sa akin yung Carabao niya. Bali kapag wala ang Carabao, pwede mo naman itali na lang yung neckerchief. Pero syempre, pagpupush-upin ka pa rin. Siguro naita niya na kinaabahan na ako, kaya pinahiram niya na lang ako. Dahil doon, may Carabao na yung neckerchief ko at kompleto na yung uniform ko for checking. Uy Maru, may print tong likod ng t-shirt mo. Nakalimutan ko i-mention na nung sinabi ko plain white shirt, ibig sabihin ng plain lang dapat talaga. Walang print kahit saan. Wala akong plain white shirt na available nung oras na to. Kaya kumuha na lang ako ng white t-shirt sa bahay na may print sa likod, tapos sinuot ng pabaliktad. Hindi ko alam nakita pa rin pala. Ang ending, nag-push up pa rin ako kasama ni Gab. Di ko nga siya matingnan sa matay kasi magpo-push up din pala talaga ako. Naperwisyo ko pa siya. Isang beses, lecture lang kami. Kapag lecture lang, sama-sama kami mga normal na scout, pati yung mga patrol leader na makinig sa lecture ng mga senior scout. Yung mga senior scout ay yung mga higher batch. Sila yung second in command ng scout master na binubuo naman ng mga alumni. Kaya bali habang nagle-lecture sila, body-body na ulit kami ni Jairon. Nakapaikot kami sa labag ng court at pumesto yung patrol namin sa pinakalikod. Nung araw na to, tinuturo sa amin yung Boy Scout Oath and Law. Tapos pinapamemorize sa amin. At 1 hour bago matapos yung session, kailangan bawat scout ay bigkasin yung Oath and Law sa harap isa-isa. Mabilis lang kami ni Jairon mag-memorize, kaya isa na kami sa mga unang natapos. Kaso, dahil dito, naatunga na lang kami habang pinapanood yung iba mag-recite sa harap. Kaya siguro, sa sobrang kainipan, naglolokohan kami sa likod. Habang binibigkas ng iba sa harap yung oath, sinasabayan namin. Kaso, binabago namin yung mga salita. Kaysa physically strong, sasabihin namin physically weak. Kaysa mentally awake, sasabihin namin mentally asleep. Tapos, kaysa morally straight, sasabihin namin morally crooked. Nagtatawanan pa kami sa likod hanggang may humawak na lang sa balikat namin sabay sabi, binababoy niya yung scout oath.
Di ko alam na meron palang dalawang senior scout na naikinig sa likod. Maswerte kayo, di scout master nakarinig. Bawal yan. Hindi po, nagbibiroan lang po kami. Opo, biroan lang po. Ikaw, Jairon, patrol leader ka pa naman kung ano-ano tinuturo mo dito kay Maru. Halika, mag-push up ka rito. At kinuha nila si Jairon para mag-push up sa tabi. Di ko pala ito nabanggit, pero teacher yung mama ko sa school na yon. At nung time na yon, hawak ni mama yung biology ng mga higher batch. Kaya siguro nagbulag-bulagan na lang sila at pinalo sa tao. Either yon, or si Jairon lang talaga yung pinanagot nila kasi patrol leader ko siya. Either way, siya lang yung nag-push up. Kung tutuusin, dapat mas malala pa nga yung parusa sa amin noon. Pero mababait yung mga senior scout kaya pinagtripan na lang nila si Jairon. Kapag may physical activity, kailangan bawat patrol ay mag-chant muna ng patrol yell nila. Bali, bawat patrol nga pala ay may kanya-kanyang pangalan at kanya-kanyang yell. Kahit ano pwede maging pangalan ng patrol, according sa nabasa ko at least. At yung mga usual na pangalan ay nakabase sa mga hayop. Meron kami noon zebra, tiger, eagle, duck, crocodile, shark, at dragon. Kasi nasa Chinese ko lang noon. Kami naman ni Jairon ay Cobra Patrol. Patrol yell namin noon ay Cobra! 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 Nagtatawanan usually yung mga ibang patrol pag kami na nag-yell kasi matining yung boses ni Jairon para sa lalaki. Saka, malaki din yung dede ni Jairon. Kaya dapat daw siya magsuot ng bra. Ewan ko rin. Pag nag-yell kami, hindi ako sumisigaw ng malakas kasi mahihayin ako noon. As in, bihira lang talaga ako magsalita. Kaya pag nag-yell kami, ako naman, Cobra! 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 Isang beses, pinaulit kami ng Scout Master. Siguro napansin niya na di ko nilalakasan. Pero, isa-isa kaming sisigaw. Gusto niya siguro hanapin yung batang di sumisigaw. Alam ko sa sarili ko na ako yun. Alam ni Jairon, alam ni Gab, pati na rin lahat ng kabatch ko na nasa Boy Scout. Siya na ako pati Scout Master alam din. Kaso pinagawa niya pa rin siguro para turuan ako ng leksyon. Isa-isa silang sumigaw. Si Jairon pinakauna kasi siya yung patrol leader. Hanggang napunta sa akin, yung pinakahuli. Nakatingin lahat sa akin. Tinitingnan ko sisigaw ba talaga ako. Cobra! Cobra! Isa pa. Cobra! 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 Hindi kita marinig! Cobra! Cobra! Hindi kita marinig! Cobra! Cobra! Ay, damang pala, kaya mo naman eh. At lahat sila nagpalakpakan. Simula noon, lagi na akong sumisigaw tuwing may yell. Ramdam ko rin kasi binabantayan ako ng Scout Master eh. At doon ko rin na-realize, nakasingkining pala ng boses ko yung kay Jairon pag sumisigaw. Bali yun lang muna sa ngayon. Madami pa ang kwento sa Boy Scout tulad nung aksidente ako na pag-cutting nung sumunod na year. Kung paano ako nakaalis ng Boy Scout. Pati na rin nung naiuhang ko yung gamit kong brief dun sa shower head nung sumama ako sa camp. Pero next time na lang yun dahil kailangan ko pa simulan yung susunod na video. Kung nagustuhan nyo pala to, baka pwede makahingi ng subscribe. Goal natin ay maka 100 na subscriber bago matapos ang 2026. Kung Boy Scout naman kayo, pa-comment na rin kung ano yung patrol nyo nun. Gusto ko malaman kung anong mga klaseng pangalan meron sa ibang school. Na-realize ko lang din pala na hindi pala maayos yung script last time sa DVD video. Kaya sana mas okay na tong ganitong format.